Tanong, bakit nagpunta si Jesus sa lupa? Nagpunta si Jesus sa mundo ayon sa pananampalatayang Kristiyano dahil sa mga sumusunod na pangunahing layunin. 1. Upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ayon sa Bagong Tipan, partikular sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, si Jesus ay isinugo upang mamatay sa krus bilang sakripisyo para sa kasalanan ng tao, upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay maligtas. O upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagtuturo at sakripisyo, ipinakita ni Jesus kung gaano kamahal ng Diyos ang mga tao kahit makasalanan sila. 3. Upang maging halimbawa ng matuwid na pamumuhay. Sa kanyang mga salita at gawa, ipinakita ni Jesus kung paano dapat mamuhay ng may pag-ibig, kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Diyos. 4. Anawato, upang tuparin ang mga propesya sa Lumang Tipan. Maraming hula tungkol sa Mesyas sa Lumang Tipan, halikos sa aklat ni Isayas, at si Jesus ang katuparan ng mga ito ayon sa paniniwala ng mga Christian lingko. Upang magtatag ng bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao, ang Lumang Tipan ay nakabatay sa batas ni Moises, ngunit sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon ng bagong tipan na nakabatay sa biyaya at pananampalataya. Ang problema, kasalanan at pagkakahiwalay sa Diyos ayon sa Biblia, Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi lamang paglabag sa batas ng Diyos, kundi pagkakahiwalay sa Kanya, isang espiritual na kamatayan. Sa Lumang Tipan, ang paglilinis ng kasalanan ay ginagawa sa pamamagitan ng mga handog ng hayop, ngunit ito ay panandaliang solusyon lamang, Hebreo 10:4, sapagkat imposible na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. 2. Ang plano ng Diyos, kaligtasan sa pamamagitan ng Mesyas. Simula pa sa Genesis 3:15, ipinangako na ng Diyos ang isang tagapagligtas, Mesyas, na dudurog sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ang plano ng Diyos ay hindi lamang basta patawarin ng tao, kundi ibalik ang nawalang relasyon ng Diyos at tao. 3. Ang katawan ni Kristo. Ang Diyos ay naging tao, incarnation, ayon sa Juan 1:14. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Ang Diyos Anak, ang ikalawang persona ng Santatlo, ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Maria. Sa teolohiyang Kristiyano, ito ay tinatawag na incarnation. Sa pagiging tao ni Jesus, naging posible ang tunay na sakripisyo para sa kasalanan dahil siya ay ganap na tao. At ganap din siyang Diyos, kaya't ang kanyang sakripisyo ay may walang hanggang halaga. Ang misyon ni Jesus, 3 tungkulina. Bilang propeta, nagpahayag siya ng salita ng Diyos, nagturo ng kaharian ng Diyos at naghayag ng katotohanan sa gitna ng kamalian. Marcos 1:15. Naganap na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi kayo at maniwala sa Ebanghelyo. Siya ang dakilang saserdote, Hebreo 4:16, na naghandog hindi ng hayop, kundi ang sarili niya mismo sa krus. Ang kanyang kamatayan ay minsanan at sapat, Hebreo 10:10. 13. Bilang hari si Jesus ay nagtatag ng isang hindi panlupang kaharian, isang espiritual na pamumuno sa puso ng mga nananalig. Siya ay muling darating upang ganap na itatag ang kanyang walang hanggang kaharian, pahayag Evan Fuain. Hais, ang krus. Pinakamataas na pagpapakita ng pag-ibig at katarungan pag-ibig. Ipinakita sa krus ang sukdulang pag-ibig ng Diyos. Walang hihigit na pag-ibig kaysa sa pag-aalay ng buhay para sa kaibigan. Juan 15:13. Katarungan, hindi basta pinatawad ng Diyos ang kasalanan. Binayaran ito ni Jesus upang matugunan ang hustisya ng Diyos. Siya ang kordero ng Diyos, Juan 29. Ang pagkabuhay na muli, tagumpay sa kasalanan at kamatayan, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay katibayan ng tagumpay niya laban sa kasalanan at kamatayan, pag-asa para sa lahat ng mananampalataya na magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. 7. Ang pag-akyat sa langit at ang patuloy niyang gawain. Umakyat siya sa langit, Gawa 1:9-11, upang mamamagitan para sa atin sa Ama, Hebreo 7:25, at isugo ang banal na Espiritu, Juan 16:7, upang manahan sa puso ng mga mananampalataya. 8. Ang personal na paanyaya sa tao. Ang pagparito ni Jesus ay hindi lang pangkasaysayan kundi personal, inaanyayahan niya ang bawat isa na magsisimanampalataya sa Kanya at sundin siya bilang Panginoon at tagapagligtas.
1. Timeline ng misyon ni Jesus mula sa kanyang pagkapanganak hanggang sa pag-akyat sa langit. 2. Mga talinghaga ni Jesus at kung paanong ipinaliliwanag ng mga ito ang kanyang layunin at misyon. 1. Timeline ng misyon ni Jesus. Narito ang kronolohikal na pagkakasunod-sunod ng mahahalagang yugto sa buhay at misyon ni Jesus. Batay sa Ebanghelyo, pagkakatawang tao, incarnation at kapanganakan Lucas 1:42, Mateo 1:42. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, si Jesus ay ipinaglihi ni Maria. Layunin. Ang Diyos ay pumasok sa kasaysayan ng tao, isang tanda ng pakikiisa sa atin. B. Pagkabata at paghahanda sa misyon sa edad 12, nagpakita na si Jesus ng di karaniwang karunungan. Lucas 22:41-52. Namuhay siya ng simple bilang karpintero sa Nazaret hanggang sa edad 30 TC. Pagbibinyag ni Juan Bautista, simula ng pampublikong misyon Mateo 3:13-17. Ang pagbibinyag ay hindi tanda ng kasalanan, kundi pagtanggap niya sa misyon ng Ama, ipinahayag ng Ama. Ito ang aking minamahal na anak. D. Panunukso sa ilang, 40 araw. Mateo 4:11. Ipinakita niya ang tagumpay sa tukso na siya ang bagong Adan. Pagtawag sa mga alagad at pagtuturo. Tinipon niya ang 12 apostol, simbolo ng bagong Israel. Nagpahayag siya ng ebanghelyo, magsisi kayo at maniwala sa mabuting balita. Marcos 1:15. Layunin. Itatag ang kaharian ng Diyos sa puso ng mga tao. F. Mga himala at talinghaga. Nagpagaling, bumuhay ng patay, nagpakain ng libo-libo. Gumamit ng talinghaga upang turuan ang mga bukas ang puso, ngunit maging hamon sa mga sarado ang isip. Panghuling linggo sa Jerusalem, linggo ng palaspas hanggang Biyernes Santo. Ipinahayag na siya ang Mesyas. Huling hapunan, itinatag ang Eucharistia at pagkapari ng bagong tipan, tinanggap ang paghihirap sa Getsemani, inusig, hinatulan at ipinako sa krus. H. Kamatayan at pagkabuhay na muli. Mateo 10:28, Lucas 10:3-24. Ang krus ay ang rurok ng kanyang misyon. Natupad na. Juan Nanipali, 9:30. Pagkabuhay. Tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Pagpapakita sa mga alagad at pag-akyat sa langit, tumigil ng 40 araw sa lupa upang patatagin ang pananampalataya ng mga alagad, pag-akyat sa langit, simula ng misyon ng simbahan to. Mga talinghaga ni Jesus at ang kanyang misyon, si Jesus ay madalas magturo sa talinghaga parables. Mga makasining na kwento na may espiritual na aral. Gamit ang ordinaryong karanasan sa buhay, inihahayag niya ang kaharian ng Diyos at ang katotohanan ng kaligtasan. Narito ang ilan sa mahahalaga at kung paano nito ipinapaliwanag ang kanyang layunin. Asis, talinghaga ng alibughang anak, Lucas 5:32. Pag-ibig at awa ng Diyos Ama, ang Diyos ay naghihintay at nagpapatawad, hindi nangangaral ng galit kundi ng pagbabalik loob. Ipinapakita ang misyon ni Jesus bilang daan pabalik sa Ama por FB. Talinghaga ng mabuting Samaritano, Lucas 10:25-37. Pag-ibig sa kapwa, hindi lang doktrina ang mahalaga, kundi awa at pagkilos ng pag-ibig. Ipinapakita ni Jesus na ang kanyang misyon ay pagtibayin ang bagong pamumuhay ng malasakit. Talinghaga ng nawawalang tupa, Lucas 15:3-7. Pagliligtas sa makasalanan, iniwan ng pastol ang 9 paninunayin upang hanapin ang isa. Ipinapakita na si Jesus ay dumating para sa mga nawawala at makasalanan, hindi sa mga perfecto. Dahil talinghaga ng manghahasik, Mateo 13:23. Paghahayag ng salita ng Diyos, iba't ibang uri ng lupa, iba't ibang pagtanggap ng tao sa ebanghelyo. Ipinapaliwanag ni Jesus kung bakit ang misyon niya ay tinatanggap ng ilan at tinatanggihan ng iba. Talinghaga ng kaharian ng Diyos, Mateo 13:31-33. Ang kaharian ng Diyos ay maliit sa simula, ngunit lalaki ng lubos. Talinghaga ng 10 dalaga, Mateo 25:13. Paghahanda sa pagdating ng kaharian. Ang kaharian ay darating sa hindi inaasahang oras. Tungkulin natin bilang tagasunod niya ay maging handa at gising. Buod ng kanyang mensahe at misyon sa pamamagitan ng talinghaga. Ako'y naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Lucas 9:9.